Noong September 3, 2017, may nadetect ng mga seismograph sa buong mundo na imposible. Pero hindi ito lindol, ito ay ang pagkakaroon ng North Korea ng detonation ng isang nuclear bomb na 10 beses na mas malakas kaysa sa Hiroshima. Sa kabila lahat ng sanction, blockade at mga pagsubok na sila ay pigilan, nakagawa na sila ngayon ng mga 16 na nuclear weapon na handang ilunsad at nakaturo sa mga lungsod na tinitira ng mga tao ngayon. Kung tinatanong mo naman kung paano nila ito nagawa, ito ay dahil sa mga walang halaga at mukhang graba na nakakalat lang kung saan-saan. Nagsisimula ang lahat sa ilaw na uranium ore na kung saan napaka-ordinaryo lamang ng itsura kaya madalas nilalagpasan lang ng karamihan na akala nila na walang kwenta. Minimina ng North Korea ang ganitong mukhang bato sa Pyongan at Pachon at doon nagsisimula ang nakakabinging bahagi. Dinudurog ng mga manggagawa ang mga walang kwentang tipak hanggang sa magiging pulbos at ibinubuhos nila ang lahat sa malalaking tangke na puno ng sulfuric acid, yung chemical sa pelikula na kumakain ng metal. Matapos ang ilang chemical magic, lumalabas ang isang matingkad na dilaw na pulbos na tinatawag na yellow cake, na itsura parang Betty Crocker cake mix at hindi mo ito dapat gamitin pang bake. Pero teka, bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman, back to the video. Kung titignan mo, mayroong iba't ibang uri ng flavor ang uranium. Naariyan ng uranium-238, ang mabagal at tahimik na kuya ng bumubuo ng 99.3% ng lahat ng uranium. At naariyan ng uranium-235, ang malikot na bunso na lumalabas lang ng 0.7% ng oras. Ang U-238 naman, na nakaigalang na parang paperweight ay walang nangyayari. Pero ang U-35, iba talaga ang ugali. Patamaan mo ang isang atom nito ng neutron, sasabog ito na parang popcorn, maghihiwalay, magpapalabas ng mas maraming neutron, natatamaan ng iba pang U-35 atoms. Ito ay chain reactor, isang atom, nahati ang dalawa, naging 4, at bago ko pa makakurap, sapat na ang energy para burahin ng isang lungsod. Subalit dapat mong tandaan, sa bawat 1,000 uranium atom sa yellow cake, ito lamang ang sumasabog na U-235. Para sa bomba, kailangan mo ng uranium na higit 90% U-235 at para kang gumagawa ng orange juice mula sa isang basket ng prutas na 99% na mansanas. Kaya naman mayroon dalawang pagpipilian ng North Korea, baguhin ng mabagal na U-238, maging ibang bagay, o paghiwalayin ng dalawang isotopes. At dahil gusto nilang mag-overachieve sa pinakamasamang paraan, ginawa nila ito ng pareho. Ang paggawa ng plutonium ay halos magic ng atom. Literal nilang binabago ang isang elemento para maging ibang elemento. Kung alam ito ng mga alchemist noong medieval period, talagang siguradong magugulat sila. Ngayon, ang bida sa palabas na ito ay ang 5 megawatts reactor sa Yangbian. Marahil ang lokal mong planta ng kuryente ay daang-daang beses na mas malakas, pero heto ang punto. Hindi para magbigay ng kuryente sa bahay ang reactor na ito. Isa lamang ang kanyang trabaho, gumawa ng plutonium para sa mga bomba. Kahit na ipinagbawal ang mga parte ng reactor mula pa noong 1992, itinayo pa rin nila ito gamit ang mga blueprint noong 1980s. Nilalagay ng mga manggagawa ang karaniwang uranium fuel rods, yung parehong nakakaboring na 99.3% U-238 at sinisingit sa loob ng reactor. Sa loob ng reactor core, naghihiwalay ang mga atom sa isang kontroladong chain reaction na nagbubunga ng init na kayang tunawin ng kotse mo. Pero mas mahalaga, bumubuga ito ng bilyong-bilyong neutron na gumugulong na parang maliit na bala. Minsan tumatama ang isang neutron sa isang U-238 atom. Kapag inobserve yun, nagkaka-indigestion ng atom, nagiging U-239 na napaka-unstable na parang bahay na gawa sa braha sa gitna ng bagyo. Ilang minuto lamang at nagde-degrade na ito sa Neptunium-239 tsaka muling nagde-degrade papuntang Plutonium-239. Pero teka, ito ang napakahalagang timing. Para itong pagbibake ng cookies, maliban na ang cookies na ito, ay pwedeng pumatay ng lahat ng nasa loob ng 100 milya. Kung kukunin mo ang fuel rod ng mas maaga, hindi magiging sapat ang plutonium at sayang lamang ang buwan ng trabaho. At kung iiwanan mo naman ito ng sobra, mangyayari ang mas malala. Ang buong reactor ay magiging nuclear trap na pwedeng hindi lang sirain ng maraming taon ng trabaho, kundi i-vaporize pa ang mga technician na malas na nandoon. Ang Plutonium-239 ay nagsisimulang humikop na mas maraming neutron at nagiging Plutonium-240. Ang P240 naman ay ang hindi mapagkakatiwalaang pinsan sa pamilya ng plutonium, unpredictable at unstable. Parang nag-set ka ng bomba na may timer na pwedeng pumutok anumang oras nang walang babala. Pwedeng magdulot yun ng premature detonation at ito ang tinatawag ng mga weapon designer na fizzle. Isipin mo, nag-build ka ng nuclear weapon ng ilang taon tapos biglang pumutok na parang malaking firecracker lang. Kapag tinanggal na ng mga manggagawa ang fuel rod,
Kumikislap ang mga ito at talagang literal na nagliliwanag. Talagang napakataas ang init na kayang matunaw ang sarili at maging radioactive lava kung hindi maayos ang pag-cool. Kaya naman nilulublob ito ng napakatagal, buwan-buwan sa ilalim ng tubig sa isang espesyal na cooling pools. Pag tumakbo na ang reactor ng isang taon, nakakakuha ang North Korea ng mga 6 kilo ng weapon-grade plutonium. Mga 6 kilo lang, mga bigat katulad ng bowling ball, isang bowling ball na pwedeng gawing alikabok ang Manhattan. Pero ang pagkuha ng plutonium ay nagsisimula ang tunay na kakaiba. Paglamig na ng fuel rods mula sa instant vaporization tungo sa extremely hazardous, dinadala sila sa radiochemical laboratory. Dito inilalabas ng North Korea ang plutonium mula sa spent fuel rods na sobrang radioactive. Itinayo nila ang facility na ito kahit may UN sanction noong 2006 na nagbabawal sa pag-import ng chemical equipment. At ang lahat ng ito ay kailangang gawin sa loob ng bansa o ismagil. Gumagamit sila ng robotic system na hinihiwa ang fuel rods na parang pinakamapanganib na salami slicer sa mundo. Tapos sinisira nila yun sa kumukulong nitric acid. Ang resulta, pinaka-toxic na soup na maaaring isang radioactive smoothie na may halong uranium, plutonium, at dose-dose ng ibang elemento na napakapeligro hanggang wala pa silang karaniwang pangalan. Ang pagkuha ng plutonium mula sa bangungot na ito ay nangangailangan ng prosesong tinatawag na Purex. Idinadagdag nila ang tributyl phosphate na hinaluan ng kerosene. Ang uranium at plutonium sa mixture na parang kerosene ay talagang sumisisid kagad. Samantala, ang lahat ng iba pang radioactive na basura ay nananatili sa asido na parang magnet na hinuhugot ang iron fillings mula sa buhangin. Ang magnet nila ay chemistry at ang buhangin ay gustong sirain ka sa atomic level. Inuulit-ulit nila ang paghihiwalay nito ng dose-dose ng ulit at ang bawat ikot ay nagpapalinis ng kaunti pa ng plutonium. Ang panguling produkto, metallic plutonium na medyo mainit sa hawak dahil literal na nagkakawatak-watak ang ilang atom sa loob nito. Yan ang parehong plutonium na ngayon ay nasa mga North Korean warheads. Subalit dapat yung mas matakot dito. Hindi lang nila minaster ang chemistry, ino-automate na nila ang mga ito. Gumawa sila ng mga robot na umahawak sa materyales na napakadelikado na isang patak lang pwedeng mag-contaminate ang buong city block at lalo pa silang gumanda taon-taon. Pero ang plutonium ay isa lamang sa daan. Kung naalala mo pa yung identical twins na binanggit ko, kailangan pa ring ihiwalay ng North Korea ang U-235 mula sa U-238 at ang solusyon nila ay paikuti ng mga bagay ng sobrang bilis. Ang una nilang ginagawa ay kino-convert ng mga manggagawa ang yellow cake sa uranium, hexafluoride, tinatawag ng mga scientist na UF6. Nagiging gas ang substance ito sa 56 degrees Celsius lang. Mas malamig pa ito kaysa sa umaga mong kape. Mahalaga yon dahil mahirap i-separate ang solid base sa bigat. Pero sa gases posible, halos imposible pero posible. Dumadalaw yung gas na ito papunta sa building 600 sa Yongbin na naglalaman ng libo-libong centrifuge. Libo-libo umiikot tulad ng galit na metallic tornadoes. Ang bawat centrifuge na ito ay may rotor na umiikot sa 90,000 RPM. At para mailagay natin sa perspective, ang makina ng kotse mo ay maaaring mag-redline lamang siguro ng nasa 6,000 RPM lang. Parang umiikot ang mga yun ng 15 beses na mas mabilis. At kung mayroong magkamali sa ganung bilis, hindi lamang basta ito masisira, sumasabog ito na parang granada. Habang umiikot ang rotor, may nangyaring maliit pero napakahalaga. Ang mas mabibigat na molecule ng U-238 ay dumadapo papunta sa panlabas sa pader, parang mga batang nakasakay sa merry-go-round, habang mas magaan sa U-235 ay nananatili sa mas malapit sa gitna. Talagang napakaliit lamang ng diferensya. Ang mga atom na ito ay magkakaiba lang ng 1.3% sa bigat. At parang sinusubukan mong iwalay ang Skittles sa M&M na naka-blindfold ka pa. Kung saan halos magkapareho ang itsura at ang isa ay mas mabigat lang ng isang bote ng asin. At ito ang nakakagalit na bahagi na nagpapakamot sa ulo ng mga tao. Ang bawat centrifuge ay nagpapataas lamang ng concentration ng U-235 sa napakaliit na fraction. Mula 0.7% magiging siguro 0.72% lang. Yan lamang ang makukuha mo mula sa isang makinang umiikot ng sobrang bilis. Kaya ano nga ba ang ginawa ng North Korea? Gumawa sila ng kakaiba at ito ay kinokonekta nila ang libo-libong centrifuge ang sunod-sunod. Gumagawa ng mga cascade. Para itong napakalaking relay race na kung saan ang bawat runner ay nagtutulak ng bato ng 1 pulgada. Pero kalaunan, pulga-pulgada, tinatawid mo ang finish line. Ngayon mismo, may 3,000 centrifuge sa building 600 sa Yongbyon. Mga centrifuge na nakabase sa disenyo na ninakaw ng Pakistan mula sa Netherlands. Nakuha nila ito kahit ipinagbawal ng UN ng paglilipat ng mga nuclear technology simula pa noong 2009. 3,000 makina na umiikot ng mas mabilis pa sa tunog, gumagawa ng 25 kg na highly enriched uranium bawat taon. 5 bomba yun kada taon
At ipinapakita ng mga satellite image na nagtatayo pa sila ng mga facility para sa dagdag na 10,000 centrifuge. Kaya naman nakuha na nila ang weapon grade material, ang mga bagay na nagpapalungkot sa mga physics professor at nagbibigay ng kabalisaan sa mga general. Pero ang paghahawak ng plutonium o uranium na malinis na parang armas na may load pero walang trigger, yan pa lang ang unang hakbang. Dito papasok ang bahagi na nagpapabangungot sa mga weapon designer, ang pag-open ng material na yon sa isang bagay na talagang sasabog kapag gusto mo. Ang una nilang ginagawa ay kino-convert ng mga technician ng uranium o plutonium sa metal at inihimay ito ayon sa eksaktong hugis na kailangan. Nangyayari ito sa loob ng glove boxes, mga seal chamber kung saan sinusuksok ng manggagawa mga kamay na nakalagay sa guantes para humawak ng mga materialis na posibleng kumitil sa kanila. Isipin mo ang pagsasagawa ng operasyon habang suot ang oven mitts. Sa paligid ng nuclear core, nagtatayo ang mga engineer ng isang komplikadong hanay ng conventional explosive. Hindi basta-bastang pampasabog, hindi ito ordinaryong dinamita. Hinuhubog ang mga armas na ito sa eksaktong geometric pattern na tinatawag na explosive lenses. Isipin mo ito bilang kabaliktaran ng lente ng salamin. Sa halip na i-focus ang liwanag, i-focus nila ang blast waves. Kailangan itong i-compress ang nuclear core ng pantay-pantay mula sa lahat ng direction. Nilalapirot ito mula sa laki ng grapefruit hanggang sa laki ng tennis ball sa loob ng 1 milyong bahagi ng 1 segundo. Ang timing dito ay talaga namang sobrang grabe. Kailangang sumabog ang bawat detonator sa loob ng 1 microseconds mula sa isa't isa. Ang 1 microsecond ay 1 million ng 1 segundo. Ang liwanag mismo ang pinakamabilis sa kalawakan, tumatakbo lamang ng 300 meters sa loob ng 1 microseconds. Kahit ang isang detonator tumira ng late, sa oras na tumuwid ang liwanag ng 3 beses sa football field, nagiging baluktot ang implosion. Sa halip na maging nuclear na pagsabog, makakakuha ka lang ng tinatawag ng mga eksperto na isang napakamahal na gulo. Kailangang palitin ng North Korea ang mga device na ito sa ilalim ng 200 kilo habang pinapanatiling mapanira. Ang mga warhead na nakita natin sa mga military parade ay compact na mga spear, kasing laki ng beach ball kaysa sa missile, sapat ang lakas para magpawala ng mga lungsod. Pero sa kabila ng mga pag-usbong na ito, talagang nakakakuha ba ng straight A ang North Korea sa lahat ng bagay na nagpapakaba sa Pentagon? Noong 2006, ang kanilang unang test, mas mababa pa sa 1 kiloton yield. Mga 128 yun ng isang kapangyarihan ng Hiroshima at pinagtawanan yun ng international community. Pero hindi pa tapos ang North Korea, hindi man lang sila malapit sa katapusan. Noong 2013, umabot sila sa 6 na kilotons, maliit pa rin, pero 6 na beses na mas malaki ang progress. Noong 2016, umalo na ito sa 20 kilotons, opisyal antas ng Hiroshima. Ang bawat test ay parang nanonood ka ng tao mula sa pagsakay ng tricycle hanggang sa pagmamaneho ng Ferrari. Maliban na ang Ferrari ay nuclear na sandata at ang driver nito ay isang totalitarian na Rayman. Nang dumating na ang September 3, 2017, ang The Big One, ang test na ito ay nagpatalbog ng mga coffee mug sa Seoul. Nakadetect ang mga seismic station ng isang bagay sa pagitan ng 140 hanggang 250 kilotons. Para sa mga nagbibilang sa bahay, yan ay higit pa sa 10 Hiroshima. Ang isang bomba, 10 Hiroshima, hindi na ito incremental na pag-unlad, para na itong paglipat mula sa firecracker tungo sa dinamita na kasinlaki ng bahay. Pero useless ang nuclear na sandata kung hindi mo ito ma-deliver. At yan ang talagang nagpapabagabag sa mga defense official. Mga missile gaya nito, ang Hwasong-15, ay kayang tumama kahit sa continental United States. Kahit saan sa test nito, lumipad ito sa 4,475 km ang taas at ito ay 11 beses na mas mataas kaysa sa International Space Station bago bumagsak sa Sea of Japan. At sa mga nangyaring ito talagang maliwanag at malinaw ang mensahe, kaya naming maabot kayo, lahat kayo. Pero teka, may mas malala pa. Nakabuo na ang North Korea ng mga submarine launch ballistic missile. Mahalaga ito kasi ang mga submarine na ito ay hindi sila nakikita. Pwede mong masubaybayan ng mga missile silo sa satellite. Pwede mong bantayan ng mga mobile launcher habang nagmamaneho. Pero ang submarine, pwedeng nasa kahit saang bahagi ng karagatan, handang lumutang, handang maglungsad. Ito ang tinatawag na second strike capability, ang pinaka-ultimate na insurance policy. Kahit na somehow, nawasak mo lahat ng land-based weapon, lahat ng silo, lahat ng launcher, pwede pa rin lumutang ang mga submarine at magsigawa ng nuclear retaliation. Sa kasalukuyan ng North Korea ay mayroong tinatayang mga 60 nuclear weapons. Hindi theoretical, hindi nasa development stage pa lamang, 6 na totoong gumaganang nuclear weapon. At nagawa nila ito kahit tumitindi ang mga sanction mula pa noong 1992. Technology embargoes, pagbabawal sa component, mga limitation sa chemical, bawat intelligence agency sa mundo ay sinubukang pigilan sila at ang 1/4 sa buong ekonomiya nila ay napunta sa programa na ito. At ang mas pinakamalala, malayo pa sila sa katapusan.